Agad na napagtanto ng dalaga. Ang skimang girl ay sadyang punitin ng Sando para sisihin siya. Pagkatapos, sisandal siya sa hotboy. Narinig nila ang mga salitang ito. Akala nila ang inosenteng dalaga. Hindi niya gagawin iyon. Sa sumunod na segundo, totoong nangyari ang sitwasyon. Totoo ang iniisip ni Sangyaw. Kaya niyang hulaan ang kinabukasan. Dahil si Sangyaw ay isang banal na guro ng paglilinang. Dahil sa sobrang pagmamataas niya, minamaliit niya ang langit. Hindi na siya makapaglilinang. Napunta siya sa katawan ng isang aktres. Gwapo ang asawa ng bidang babae. Dahil sa paninirang puri ng kanyang kapatid, gusto na niyang makipaghiwalay. Ang gwapo ay maraming sinabi. Si Sangyaw ay nagsabi lamang ng isang salita. Ang lalaking ito, puno ng masasamang aura sa paligid. Namumutla ang mukha mo. Manghuhula ako para sa iyo. Nako, ang malas naman ng resulta. Malaking kamalasan ang darating sa iyo. Hindi naman ito pinaniwalaan ng binata. Pagkatapos ay muntik na siyang matapilok. Mabilis siyang nasalo ng dalaga. Nagtama ang kanilang mga mata. Umepekto ang mga mata ng dalaga. Nakita niya ang kahahantungan ng binata. Dahil lamang sa isang masamang babae, siya ay dinukot at sinira ang mukha. Pagkatapos ay naging isang buhay na manika. Gabi-gabi ay kailangan niyang makasama ang salarin. Ano ba ang kahahantungan nito? Napakasama naman ng kapalaran niya. Sangyaw, ano ang sinabi mo? Napakalaki ng kakaibang ito. Wala namang sinabi si Sangyaw. Bakit ko naman siya narinig na nagsasalita? Kaibigan ko, puno ng itim na hangin ang paligid mo. Malaking kamalasan ang sasapit sa iyo. Gusto mo bang baguhin ang tadhana mo? Gamitin mo lang ang antang-antang ko. 998 spirit stone lang ang halaga. Bumili ka na ng isa. Antang-antang. Sangyaw, ikaw. Jones. Nakita mo na ba? Sinabi ko na sa iyo. Magkakaroon ka ng malas. Hindi ka pa rin naniniwala. Ang poging binata ay hindi mapakilang inaapi. Tiyak na hihiwalayan niya ngayon ang kanyang asawa. Naka-record ang programa. Umawag ka pa rin sa kapatid mo. Magdala ng divorce papers. Nagsimula na ang live na programa. Gusto ng direktor na magbigay ng sorpresa. Nagulat na naman si Sangyaw. Agad niyang itinaas ang isang antang-antang. Nasaan ang demonyo? Paano mo nagawang magpakita? Ate, kung gusto mo akong patayin, sige na. Ginagamit mo na naman ang iyong enchanted hammer. Gusto mo bang patayin ang director? Sangyaw, gusto mo na naman bang manakit ng tao? Hindi ko sinasadya. Director, ayos ka lang ba? Kung ayaw mong tumulong, umalis ka na. Mukhang masama ang lagay mo. Namamaga ang mga mata mo. Ang putla naman ng mukha mo. Kuya, sinuri ko na ang bato mo. Medyo mahina ang bato mo. Seryoso ako. Ang dami mong sinasabi. Oo nga. 3 segundo lang hindi pwedeng sabihing mahina ang bato. Dapat itong tawaging erectile dysfunction. Sangyaw, tumahimik ka. Naniniwala ka ba? Hindi ka na makakapagtrabaho. Magagamot ko yan. Direktor, talagang nagdududa ako. 3 segundo lang. Tignan mo ang direktor. Tama ang iniisip ni Sangyaw. Ate, anong sinasabi mo? Gusto mo suportahan ka ng mga manonood. Sinungaling ka na naman, kaya mong pagalingin ang sakit. Suportahan ng mga manonood. Ano yon? Hindi ko maintindihan. Sino ang tinatawag mong ate? Ang nanay mo ay kabit. Ikaw ay anak sa labas. Magtatapang ka pang tawagin akong ate. Sa tingin ko ay may sakit ka na sa ulo. Kabit, ano yon? Anak sa labas. Ate, bakit mo naman ako sinasabihan ng ganyan?
Ikaw pa naman ang pinakaginagalang ko. Nung pinalayas ka ng tatay mo sa bahay, ako pa ang nagmakaawa para sa'yo. Yung babaeng si Sangyaw, bakit bigla na lang naging matalino? Jones, ako, gustong gusto kita. Kuya ang dapat mong itawag sa akin. Sa wakas, naunawaan ko na. Kayong dalawa ng nanay mo ay mga kabit. Kaya naman pala, namamana sa inyo yan. Susundan ng anak ang yapak ng ina. Hindi lang kabit. Nagtapat pa siya ng pag-ibig sa kuya ko. Hay nako, ang kapal ng mukha niya. Ang lakas din ng loob niya. Ang panliligaw sa akin ni Wenwen. Alam na rin ni Sangyaw. Ano ba talaga ang problema mo? Isang payo lang sa iyo. Ang umiwas sa mahirap ay likas na katangian na, pero makialam sa pagmamahal ng ibang tao. Ito ay iyong kalikasan. Payo ko sa iyo, sa lalaking may asawa na, layuan mo na. Pinayuhan niya si Wenwen na layuan ako. Ayaw niyang makipagdiborsyo. Sangyaw, ikaw. Ate, alam ko rin yun. Hindi ka ba kontento sa akin? Ang mga sinabi mo kanina, sobrang labis na rin iyon. Sangyaw. Sasabihin ko sa iyo, kapag nakaharap ka sa isang galit na madla, itatapon ka ng production team. At hihiwalayan ka ni Jones. Ang pwesto ng panauhin ay akin din. Ang negosyo ng pamilyang Sang, at si Jones rin, lahat ay akin lang. Saan kaya siya tumakbo? Dumating na ang espesyal na panauhin. Kayong dalawa, salubungin ninyo sila. Handa na ang behind the scenes shot. Sangyaw, ang mga sinasabi ko ay walang bisa. Pag-uusapan na lang natin ang diborsyo mamaya. Ano ang ibig mong sabihin? Si Sangyaw ay ibang-iba na. Sa kanyang imahe bilang kontrabida, hindi na siya ang dating siya. Tinarin ang kanyang kalooban. Kailangan kong linawin ang nangyayari. Kung totoo iyon, kailangan kong baguhin ang tadhana ko. Paano niya nalaman ito? Huwag kang matakot. Hinaranggan niya na naman ako. Ang lakas ng loob ng halimaw na iyan. Nandito na ako, huwag kang magtangkang gumawa ng gulo. Nako, tulungan niyo ako, saklolo, takot ako sa taas. Jones, tulungan mo ako. Anong ginagawa mo? Sangyaw, iyan ang espesyal na bisita. Ibaba mo siya. Sangyaw, para hindi kayo maghiwalay, hinabol mo pa ako hanggang sa set ng pelikula. Hindi ka ba nahihiya? Sinasabi ko sa'yo, sumuko ka na. May mga taong tadhana na. Hindi mo na makukuha kahit kailan. May problema ka, hindi ka normal ang pag-iisip. Ano ang ibig niyang sabihin? May utak ka naman pero hindi mo ginagamit. Tama siya. Sinasabi mo na naman bang wala akong utak? Nababaliw ka na ba? Sino ba ang hindi nakakaalam? Ang kapal naman ng mukha mo. Kumakapit ka pa rin kay Jones. Ate, tama si Director Lee. Hindi mo siya mapapasayo. Huwag ka nang magsalita. Anong mali sa sinabi ko? Ganyang klaseng babaeng maldita, dapat lang na matagal mo nang iniwan. Ganyan ka na nga, tapos pakikialam mo pa ang buhay ng iba.
Una na lang ang sarili mong problema. Tungkol dyan sa Marteng girlfriend mo. Ano bang ibig mong sabihin? Parang wala naman siyang sinabi. O baka naman ako lang ang nakarinig. Iyan ba ang iniisip niya? Kuya. Tiningnan ko na, mukhang kakaiba ang mukha mo. Sinubukan kong manghula para sa iyo. Ikaw. Marami kang papalitan ng mga girlfriend. Pero lahat sila ay mangangalo niya. Ano ba yung mga pinagsasabi mo? Ate, bakit mo siya sinumpa? Sino ba ang sumpa sa kanya? Nako, nakalimutan ko na. Hindi pa alam ng kuya ko. Ang bagong modelong girlfriend niya. Nagalit at nagbanta ng blackmail. Humingi siya ng 300 na milyong piso bilang breakup fee. Ano ang sinabi mo? Ang girlfriend ni Director Lee. Humihingi siya ng napakalaking halaga para sa breakup. Iniisip mo bang tunay na pag-ibig yun? Sa totoo lang, isa siyang manloloko. Yung girlfriend mo yun. Naghihintay siyang manganak. Magkakaroon siya ng malaking halaga. Sangyaw, ikaw. Kuya, kumalma ka. Angkop na angkop sa iyo ang kulay berdeng buhok na iyan. Sangyaw, kailangan kitang patayin. Huwag mong saktan ng babae. Kumalma ka. Ang mukha mo. Alam ko na. Walang anuman. Napakamapagbigay mo naman. Buntis ang iyong kasintahan. Hindi mo pa naisip ang magpa-DNA test. Hindi mo inaasahan. Ang bata sa sinapupunan niya. Hindi mo pala anak. Nang makita ko ang mukha mo, tinitiyak na wala kang anak. Ngunit puno ng mga apo at anak ang iyong tahanan. Kaya naman pala, dahil sa tulong ng iyong mga kapatid. Sisirain niya ang sarili niyang damit, at magkukunwaring walang nangyari. Gamit ang pagkakataon, sasama siya kay Jones. Napakababaw naman ng plano niya. Imposible, si Wenwen ay isang inosenteng babae. Paano niya magagawa iyon? Maganda naman ang reputasyon ni Wenwen. At hindi rin naman siya mukhang masamang tao. Totoo ang iniisip ni Sangyaw. Kuya. Hiwalay na kayo, mabuti naman. Maghanap tayo ng mangkukulam. Gusto kong ipaalam ang malas na kapalaran ni Sangyaw. Gusto ko ng hiwalayan. Ngayon na, agad, bilisan mo. At isa pa, ang papeles ng diborsyo. Dalhin mo rito. Dumating na ang sandaling ito. Sangyaw, kapag tayo ay nagdiborsyo na, si John ay akin na. Imposible. Gusto mo bang makipagdiborsyo para kay Wenwen? Nababaliw ka na. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Wala akong relasyon kay Wenwen. Tiyan, ayoko. Nang kusang magwakas ang aming pagsasama. At ang pangako mula kay Fu Jones ay, bibigyan si Sangyaw ng isang malaking halaga. 100 milyong dolyar. Sangyaw, hindi ito. Diborsyo. Sang-ayon ako sa iyo. Ngayon na. Pipirma na ako. Jones, kailan mo ako babayaran? Kailangan ba natin ng congratulatory banner? At ipaalam sa media. Mukhang mas matalino ka na ngayon. Pirmahan mo na lang. Diborsyo. Imposible. Kung hindi tayo maghihiwalay, makakatanggap pa ba ako ng pera? Fu Jones, lagi mo na lang ba gustong makipagdiborsyo sa kapatid ko? Jiang Wenwen, maghihiwalay ba kayo o hindi? Problema yan ng pamilya namin. Wala kang pakialam. Ikaw lang ang pakialam ko. Kuya, bakit mo ginagawa ito? Bakit hindi ka makipagdiborsyo kay Sangyaw? Anong karumal-dumal na bagay ang ginawa ni Sangyaw?
Direktor Lee, sumakay na sa sasakyan si Wenwen. Susunod na ako. Sige. Mula pagkabata, ang mga bagay na gusto natin. Makakamtan ko rin iyon. Ang posisyon bilang ginang Fu, o si Fu Jones, ay akin lamang. Anong gamot ang ipinainom mo sa kapatid ko? At bakit hindi siya nagdiborsyo? Wala akong ginawa. Diyos ko, maganda ka rin naman pala. Bakit ka nabulag na parang si Fu Jones? Ikaw. Ang mga naririnig ko ay ang mga iniisip ni Sangyaw. Magandang babae, may nunal ka sa kilay mo. Magulo ang iyong pag-ibig. Ito ay isang napakasamang sitwasyon. Marahil ay niloko ka na. Ano bang pinagsasabi mo? Mahusay naman ang relasyon namin ng boyfriend ko. Ang boyfriend mo. Yung lalaking iyon kanina, hindi pa rin niya makalimutan ng ibang lalaki. Magkasundo sila. Ayaw niya sa babae. Ano bang pinagsasabi mo? Ayaw ng boyfriend ko sa mga lalaki. Sangyaw, nagkamali ka ba ng tingin? Hindi ako nagkamali ng tingin. Ang boyfriend mo, may ibang lalaki na siya. At ang mas masahol pa, may anak pa silang 2. 3 taon na ito. Ang mga pinagsasabi mo'y kalokohan. Pupunitin ko ang bibig mo. Yoyo. Teka, hindi maaaring manganak ang 2 lalaki. Paano nangyari ang ganitong himala? Hayaan mong tingnan ko ulit. Ang ID ng boyfriend mo. Ang kasarian ay babae. Huwag ka nang umiyak. Bakit ka pa umiiyak? Ano na ang gagawin natin? Umiiyak pa rin siya nang umiiyak. Kasalanan mo. Mag-isip ka ng paraan. Hay, sige na. Huwag ka nang umiyak. Basta papalitan mo lang siya. Wala nang lungkot, puro pag-ibig na lang. Marami ng lalaki ngayon. Ang bago ay laging maganda. Magising ka na. Bakit? Iisa lang ba ang boyfriend mo? Kuya, hipag, naintindihan ko na. Sa wakas, naintindihan na niya. Maraming lalaki. Ang bago ang pinakamaganda. Saan ka nag-aaral? Napakagulo ng isip mo. Karanasan lang naman iyon. Kaya naman pala marami kang karanasan. Ano naman? Mabuhay na ako ng mahigit 1,000 taon. Kung walang lalaking magkakagusto sa akin, mawawalan ako ng mukha. Magsisimula na ang programa. Tara na. Ang mga armas sa mundong ito ay talagang kakaiba. Huminto ka. Anong klaseng pagmamaneho yan? Hindi pa nakasakay si Sangyaw. Fu Jones, mukhang ayaw gawin ito ni Sangyaw. Sasamahan kita. Huminto. Sangyaw, sinadya mo ba akong pigilan? Kailangan kitang maalis sa daan. Hindi bata si Sangyaw. Kaya niyang mag-isa. Ano iyon? Ano to? Sangyaw, tumigil ka. Pilit kong pinipigilan gamit ang aking lakas. Ipinag-uutos mo ba ako? Ang mukha ko. Kailangan pa ba?
Nababaliw ka na ba? Mapanganib ang ginagawa mo. Huwag kang mag-alala, hindi naman. Hindi iyon nakakasakit ng tao. Magsasalita ka pa sa akin. Bakit ka ganyan kasungit? Ako. Ikaw ang unang nang iwan sa akin ah. Wala pa nga akong nasasabi. Maglakas ka ng loob. Wala ako lang naman. Anong sinabi mo? Ako. Hindi ako nag-aalala para sa iyo. Natatakot lang ako na masira mo ang sasakyan. At maapektuhan ng lahat. Fu Jones, huwag mong sisihin si Sangyaw. Hindi niya sinasadya iyon. Hindi lang niya alam. Kailan kaya tayo makakarating? Ito ang kwento ko. Bakit hindi ito importante? Sinira mo ang sasakyan. Paano na tayo ngayon? Tama ba, Direktor? Ang pagong ay nahulog sa garapon ng asin. Tapos na ang oras ng paglalaro. Ang gagawang ito ay mag-aalaga na ng anak ng iba. May oras. Bakit hindi mo asikasuhin ang manloloko mong kasintahan? Fu Jones. Sinisigawan mo na naman ako sa isip ko, Sangyaw. Paano mo nalaman na sinisigawan kita? Imposible. Nababasa ninyo ba ang iniisip ko? Ano kaya ang iniisip ko? Narinig ninyo ba iyon? Paano nangyari iyon? Siya, ininis lang siya ng kanyang kasintahan. Kaya niya nasabi iyon. Tama. Isang mabuting tao naman siya. Muli na namang umibig sa isang manloloko. Wala namang kapatagan ng bahay. Nakakalungkot naman. Ang WeChat at numero ng telepono niya. Agad kong binura. Mabubura ang WeChat at numero ng telepono. Paano naman ang mukha mo? Mabubura rin ba iyon? Alam ng buong mundo, hindi lang ikaw ay magiging ama na. Pero hindi iyon ang anak mo. At masaya ka pa rin. Anong sinisigaw mo? Ang sama naman ng mukha mo. May almoranas ka ba? Jones. Naninirang puri na naman si Sangyaw sa akin. Kailangan mo siyang sawayin. Pero sa tingin ko, sinisira niya ang sasakyan ng production team. Paano natin gagampanan ang ating tungkulin? Gusto ng production team na subukan kayo. Simula ngayon, dapat kayong maging handa sa lahat ng haharapin ninyo. Isang oras lang ang inyo, para makarating sa lugar ng misyon. Kaya ninyo yan mga bisita. Doon kami maghihintay. Tara na. Malapit nang maubos ang oras. Dapat tayong magmadali. May istasyon ng tren sa malapit. Tara na. Teka lang. Si Jones. Anong tinitignan mo sa kanya? Gusto mo bang maging third wheel? Tara na dali. Umalis na sila. Umalis na rin tayo. Kung maglalakad tayo, hindi tayo sasapat sa oras. Wala tayong perang pang taxi, sa tingin ko. Ano ang nakikita mo? Umiwas ka ng kaunti sa kaliwa. Kaliwa ang sabi ko. Kanang bahagi, kanang bahagi. Hindi, bumalik ka. Umuwi ka na, umuwi ka na. Pare, kaya mo bang maglakad? Mahina ka kasi. Kaya ka napapatay ng mga babae. Oo naman, kaya ko. Isang mahuhusay na master tulad ko. Pinagtawanan ako ng isang bata. Hindi ko pwedeng hindi tumulong. Sangyaw, huwag kang magloko. Malakas na hangin na anteng-anteng, sumulong ka para sa akin. Masaya ka ba? Parang nahihilo ako. Ano iyon kanina? Napakabilis naman noon.
Si Sangyaw at ang aktor na si Jones. Ano ang sinabi mo? Kayo ba ay mga especially iya? Nagluluto ka, o naghahalo ka ng lason? Niluluto iyan ni Director Lin. Swerte na nila yon. Sino ang mag-aangal pa? Pati ikaw din. Isang magandang babae. Bakit ka naman ganito katanga? Pinagpupunas mo lang naman ang mesa. Nabasag mo lahat ng pinggan at kutsara. Nasapul pa ng mapang ulo ng bisita. Inupahan ko kayo para magtrabaho. Hindi para maging amo ko. Sir, hindi ko naman po sinasadya iyon. Bigyan niyo po kami ng isang pagkakataon. Ito po ang tungkulin ko sa programa. Kailangan kong kumita ng pera. Paano kung hindi, ano ang gagawin ko? Sige. Bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Kung hindi nyo kaya, umalis na kayo. Dalhin mo ang alak sa mesa numero 7 para sa mga bisita. At ikaw rin. Maglilinis ka sa kusina mamaya. Magtatapang kapang utusan ako. Pagkatapos ng programang ito, sisirain ko ang tindahang ito. Maaaring iligtas ako ni John sa unang pagkakataon. Maaaring iligtas niya ako sa pangalawang pagkakataon. Magandang araw po sa inyo, mga Ginoo at Binibini. Magandang Binibini, fan na fan po kita. Matagal ko na po kayong hinahangaan. Papayag po ba kayong makipag-inuman sa akin? Karapat-dapat ka rin ba? Ano po ang sinasabi ninyo? Bitawan ninyo po ako. Anong gagawin ninyo? Magandang Binibini, mahinahon lang po ang pakikipag-usap ko. Suwi ka na naman. Ang taong mahal mo ay inaapi. Hindi ka ba tutulong? Ang taong mahal ko. Bitawan mo ako. Hindi siya ganoon. Wala kaming relasyon. Kung hindi, edi hindi. Bakit ka ganyan ka-excited? Umalis ka na. Kinahihiya kita. Ang ikli naman ng suot mo. Gusto mo ba akong akitin? Maniniwala ka ba? Si Jones. Sangyaw. Walang bayaning magliligtas sa iyo. Nawalan na ako ng pag-asa. Ate, hindi ko naman sinasadya iyon. Hindi ko lang inaasahan na magkikita pala tayo rito. Nandito kami para kumain. Nakita ka lang naming inaaway. Mga bisita rin naman kami. Hindi tayo pwedeng manatiling walang ginagawa. Salamat kay John sa pagligtas sa akin. Alam kong nag-aalala ka sa akin. Hindi kita iniligtas, si Sangyaw iyon. Siya ang dapat mong pasalamatan. Sangyaw. Si Sangyaw na naman. Siya lang ang naalala ni Jones. Dapat ko siyang patayin, pero sinabi na ni Sangyaw. Masasaksak ako dahil sa pagliligtas sa iba. Kailangan kong umiwas kay Wenwen. Ano ba ang ginagawa ninyo? Sino ba talaga kayo? Naniniwala ka man o hindi? Papatayin ko kayo ngayon, Direktor. Siya ay isang espesyal na panauhin. Para sa akin, hindi ito mukhang pag-arte. Ano naman ang naiintindihan mo? Ang taong Luna ito, ang nanalong Best Supporting Actor. Eksperto sa mga kontrabida, napakahusay na pagganap. Nang ahas kang maging mayabang sa harapan ko. Ang batang ito, ako. Kalma. Huwag ka nang magingay pa. Teka, parang mali yata. Inimbita siya ng production team. Bakit naman inimbitahan ng director ang isang magnanakaw? Nasuri ko na, ganyan talaga ang trabaho niya. 13 taon na siyang nagtatago. Kailangan niyang kumita ng pera. Higit sa 40 pelikula na ang nagawa niya. Dahil napakahusay ng pag-arte niya. Nanalo siya ng Best Supporting Actor. Kung mas mabagal lang ng kaunti, maaari sana siyang maging isang sikat na aktor. Isa pa, siya ay isang mamamatay tao. Tama. Isang kriminal na pinaghahanap ng batas. Bakit kayo nakatayo ng napakalayo?
Magtago sa maraming tao. Ang pinakamapanganib na lugar. Ito ang pinakaligtas na lugar. Hindi ka naman mukhang artista. Kaya naman pala ikaw ang magnanakaw. Jones, ano ang gagawin natin ngayon? 13 taon ko itong itinago. Hindi nila ito nahalata. Paano mo nalaman? Mukha mo pa lang, alam ko na. Makapal ang iyong kilay. Sa pagitan ng iyong mga kilay ay may nakakapangilabot na aura na lumilitaw. Ang taong may itsura na tulad mo, ay may masamang ugali, at puso'y tulad ng lobo. Nagbagong buhay na ako. Bakit mo pa rin ako sinisiraan? Kuya, pakisama mo na ako. Ikaw ang pumatay. Magsusari ka lang ba sa bangkay? Magpapatawad kaya sila? Huwag kang mag-init ng ulo. Ibaba mo na ang armas mo. Mag-usap tayo. Kasalanan mo ito. Hindi, kasalanan mo. Kasalanan ninyo ito lahat. Nasira ninyo ang buhay ko. Ikaw. May iniisip ka lang. Paparusahan ka ng batas. Anong oras na ba? Manahimik ka na nga. Ganito na nga ang nangyari. Bago ako mamatay, may isang tao ring dapat mamatay kasama ko. Ikaw. Tinutulungan din ako ng Diyos. Sangyaw, mamatay ka na. Saklolo.